Miss, pa-order nga kami ng 5 beer dito. Tawag sa akin sa kabilang table nang maibaba ko ang order na pulutan ng isang customer. Inilista ko yun sa maliit na papel na hawak ko at ibinigay sa kasamahan ko. Nang maibigay niya ang 5 beer na nakalagay sa maliit na bucket, ay dinala ko na rin yun sa mga matatandang umorder. Isa akong waitress sa bar at buong buhay ko'y nandito na ako at pinagsisilbihan ng mga matatanda at kalalakihan na mahilig uminom ng alak. Madalang lang ang kabataan dito dahil karamihan ay talagang nasa club. Miss, totoo bang may anak ka na? Sabi kasi ng kasamahan mo. Tipo ka pa naman ng kasama ko. Gusto ka sanang ilabas. Baka hindi ka naman pumayag. Wika ng isang matanda na mukhang isang inom na lang ng beer ay tutumba na. Tinignan ko ang lalaking mukhang mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Napansin ko ngang kanina nang pumasok sila dito ay sa akin na nakadirekta ang paningin niya. Malaki ang katawan niya at may mukha rin siyang ipagmamalaki. Ngunit ang tanong, maipagmamalaki din ba siya at ibubuga sa kama? Abay kung hindi mo na itatanong, napapasigaw niya ng mga babaeng humahabol dyan. Nagtawanan sila, kabilang ang lalaki na napailing pa. Yang si Rico, matinik yan sa cheeks. Dagdag naman ng isa. Napangiti ako at tinitigan ng malagkit ang lalaki. Anong pangalan mo? Tanong niya bago binuksan ng beer. Amelia. At tama ang sinabi ng kasamahan ko. Meron na akong anak. Nakangiti kong sagot at hindi nulubayan ng tingin si Rico. Madalas kasi kapag natipuhan ako ng mga lalaki at malaman nilang may anak na ako, ay agad-agad silang umaatras. Hindi naman sa bayaran akong babae. Marangal nga ang trabaho ko kahit isa lang akong waitress. Kaya lang, hindi ko rin talaga maiwasan na malungkot minsan. Dahil wala naman akong kinakasama na maaaring magpaligaya sa akin. Isa lang din naman ang gusto ko sa lalaki. Yung matanggap nilang may anak ako at handang magpakaama at asawa sa akin. Sadyang hindi lang talaga ako swerte sa lalaki. Dahil pagkatapos nila akong maikama at malaman na isa akong ganap na ina, ay tatakbo sila palayo sa akin. Kaya ko lang din naman ibinibigay ang sarili ko dahil gusto kong mapatid ang uhaw ng katawan ko at para makahanap na rin ng tunay na pag-ibig. May asawa ka ba? Lasing na tanong ng matanda na mukhang balak pa yatang kalkali ng buhay ko. Wala ho, single ma'am. Sagot ko naman sa kanya. Ayun, huwag kang mag-alala miss. Pumapatol nga itong manok ko kahit may asawa na yung tao. Muli silang nagtawanan sa sinabi ng matanda. Sinundan ko ng tingin si Rico nang tumayo siya at umikot papunta sa akin. Anong oras ang uwi mo? Tanong niya sa mababang tono. Alam na alam ko na ang ganitong galawan. Sanay na ako sa ganito. Dahil sa dami ba namang lalaking dumaan sa buhay ko, magpapaka-inosente pa ba naman ako? Maya-maya lang din. Bakit? Hihintayin mo ba ako? Walang paligoy-ligoy kong sabi. Oo sana, kung ayos lang sayo. Napakamot siya sa kanyang batok. Hindi ko naman napigilan ng bahagyang pagtawa nang mapansin ng hiyang lumukob sa kanya. Naku, makakaskor na naman tong bata natin. Bulgarang sabi ng matandang kasamahan ni Rico, kaya namula ang lalaki at sinuway ang kasama. Sige, mamaya na lang. May mga customer pa kasing nagsipasukan. Paalam ko sa kanya at tumalikod na. Halos 1 oras din akong nag-serve ng mga alak at pulutan sa mga customer. At sa tuwing ginagawa ko yun, ay napapatingin ako sa gawin ni Rico. Inoobserbahan ko kung makakatagal ba siyang hintayin ako. Dahil ang mga matatandang kasama niya ay nauna nang umalis at tanging siya na lang ang nasa upuan. Ilang beses na rin siyang nilapitan ng ilang babaeng customer dahil agaw atensyon ng presensya niya. Pero tumatanggi siya dahil siguro nakalaan sa akin ngayon ang oras niya. San mo gusto? Sa motel o sa bahay mo? Walang patumpik-tumpik na tanong ko nang matapos na ako sa trabaho. Bahagya naman siyang tumawa. Parang wala kang palalampasing oras ah. Natutuwa niyang sambit. Kinabig niya ako palapit sa kanya na siyang ikinalaki ng mga mata ko.
Uunti-untiin natin ang bawat minuto. Bulong niya sa tenga ko na nagpataas ng balahibo sa batok ko. Sino ba namang babae ang hindi man lalambot ang tuhod sa ginawa niya? Kahit akong sanay na sa mga pambobola ay naapektuhan pa at talaga namang namasa ang pagkababae ko. Nagkasundo kaming sa bahay na lamang nila pumunta, kaya habang sakay ng kotse niya ay nagtanong-tanong siya. Ilang taon ka na pala? Parang ang bata mo pa kasi. Karamihan sa mga lalaking nakasama ko na ay palaging niya nang tinatanong. Totoo naman ang sinabi niyang bata pa akong tignan dahil masyado akong maalaga sa muka at katawan. Kaya ganun na lamang siguro na humaling ang mga lalaking dumadaan sa buhay ko. Sadyang nata-turn off lang talaga sila kapag na lamang may anak na ako. Kaya nga diniretso ko na si Rico kanina na may anak na ako, pero hindi naman siya umatras. Siguro dahil gusto niyang may mangyari muna sa amin bago niya gawin yun. 32 na ako. 26 ako ng manganak. Kwento ko kay Rico. Anong nangyari sa ama ng anak mo? Usisa niya at saglit akong binalingan ng tingin. Tumakas sa responsibilidad. Nalaman ko na lang na ng ibang bansa na. Casual kong sabi. Ganun ba? Mabuti at hindi mo sinumpa lahat ng lalaki. Biro niya kaya bahagya akong natawa. Ikaw, wala ka bang asawa o nobya? Tanong ko kay Rico. Wala, kaya nga naghahanap ako. Nakangiti niyang sagot sa akin. Sus bulero, hindi naniniwalang wika ko naman. Nang marating namin ang bahay niya, ay napamaang na lamang ako sa ganda at linis nito. Medyo may kalakihan yun at hindi maikakailang katahimikan. Ikaw lang ang mag-isang nakatira dito? Mangha kong tanong habang nililibot ang paningin. Kung gusto mo naman, dito ka na rin tumira kasama ako. Wika ni Rico sa akin na hindi ko alam kung nagbibiro lang ba o totoo ang sinasabi. Makikita natin, nagkibit ako ng balikat. Ewan ko lang kung makakatagal ba siya pagkatapos may mangyari sa amin ngayon. Saan ang banyo mo? Makikiligo ako. Pagkatapos ko, pwede na tayong magsimula. Umakyat kami sa ikalawang palapag at pumasok sa isang kwarto na hula ko ay silid niya. Hindi mo ba ako isasabay sa pagligo? Pilyo siyang ngumisi at hinubad ang pang-itaas na damit. Tumaas ang kilay ko nang makita ang mala-adonis na katawan niya. Bumaba ang tingin ko mula sa abs niya, pababa sa V-line niya. Sa lahat ng naging lalaki ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kaperpekto. Napalunok ako at biglang nag-init ng katawan. Tinititigan ko pa lang siya ay parang gusto nang lumabas ng laway sa bibig ko. Hindi niya na ako hinintay pang magsalita at nauna nang pumasok sa banyo. Sumunod ako sa kanya na bahagya pang nanginginig dahil hindi na agad makayanan ang nakita kanina. Paano pa kaya kapag nahawakan ko na ang katawan niya? At paano pa kapag inangkin niya na ako ng walang awa? Makakaya ko kaya? Binuksan niya ang shower at tumapat siya doon. Hinawi niya ang buhok niya at napalunok ako nang makitang ang sexy niya sa lagay na yun. Tumabi rin ako sa kanya para makishare sa shower. Humarap siya sa akin at ganun din ang ginawa ko. Pagkuway unti-unti kong tinanggal ang saplot na humaharang sa katawan ko. Habang hindi nilulubayan ng nang-aakit na tingin ng mga mata niya. Ilang minuto niyang tinitigan ng katawan ko bago niya ako marahas na kinabig palapit hanggang sa sabik na siyang nagsimula. Wala siyang pinalampas na segundo sa aming dalawa. Naramdaman ko ang pamamaga ng labi ko dahil marahas ang bawat kilos ni Rico. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa katawan namin ay hindi ko na maramdaman pa. Dahil sa init at sensasyong aming pinagsasaluhan. Maya-maya ay sinandal niya ako sa malamig na pader. Namumungay ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Ngunit saglit lang ang pagtitig niya sa akin. Dahil sa ibaba niya na binaling ang kanyang atensyon. Napadaing at napaliyad ako. Kamay lang yun pero ganito na ang epekto. Paano pa kaya kapag hindi na ako makapaghintay? Rico,
Daing ko sa pangalan niya. Mahigpit kong kinawit ang mga braso ko sa batok niya na para bang hindi ko kakayanin kung malalayo siya. Hanggang sa tuluyang manghina ang tuhod ko. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Maya-maya ay hinawakan ni Rico ang baba ko upang iangat ang ulo ko. Nakangisi siya kaya nakaramdam ako ng hiya. Ngunit saglit lang yun dahil nanlaki na ang mga mata ko sa sunod na ginawa ng lalaki. Parang slow motion pa ang tingin ko habang papalapit ang daliri ni Rico sa bunganga nito. At napanganga na lamang ako nang tuluyang mawala sa paningin ko ang daliri niya na kanina lang ay labas-pasok sa pintuan ng langit. Hindi ko na kaya. Hinihingal na sabi ko. Para namang walang narinig si Rico, kaya sa inis ko ay ako na rin mismo ang gumawa ng hakbang para papasukin ang malaking panauhin. Hanggang sa tuluyan na kaming nagkaroon ng sariling mundo. Kahit nasasaktan ang likod ko sa pader, ay hindi ko yun ininda. Masyado akong hibang dahil kay Rico. Ilang saglit pa ay para na akong lantang gulay na yumakap kay Rico. Binuhat niya ako at lumabas kami ng banyo. Pagdating sa kama, ay walang kapaguran kaming nagpakasawa sa mainit na sandali. Parang hindi tumatalab sa kanya ang pagod. Dahil hindi niya talaga ako tinigilan. Hindi ko maitatangging maipagmamalaki at ibubuga nga siya sa kama. Kinabukasan ay nagising na lamang ako dahil hindi ko naramdaman ang lalaki sa aking tabi. Ginapangan ako ng kaba dahil akala ko ay iniwan na rin niya ako. Ngunit naalala ko nga palang bahay niya to. Bumangon akong nakangiti dahil maganda ang bungad ng umaga ko. Mind-blowing ang nangyari kagabi. Parang lahat ay bago sa akin. First kiss, first touch, at first sex. Ito ang pangyayari na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Nang makita kong may nakahanda ng damit para sa akin na nakalagay sa higaan, ay agad na akong naligo at nagbihis. Bumaba ako at hinanap si Rico. Naamoy ko ang niluto niya kaya dumiretso ako sa kusina. Niyakap ko siya mula sa likuran at napapikit habang dinadama ang katawan niya. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Rico. "Huwag mo akong umpisahan, Amelia. Hindi ulit kita titigilan sa kama." Banta niya sa akin. Simpleng salita lang yun, pero nag-init na naman ang katawan ko. Ayos lang sa akin kahit pagurin mo ko. Tumawa si Rico sa sinabi ko. Nang matapos siya sa kanyang pagluluto, ay agad niya akong hinarap. Papunta na naman sana sa exciting part, kaso humiwalay agad siya sa akin. Napasimangot ako na siyang ikinatawa niya. "Pupunta ulit ako sa bar mamayang gabi. Hihintayin ulit kita." Sambit niya kaya tumango ako bilang tugon. Nang makakain kami, hinatid na rin niya ako pauwi. Sinalubong ko naman ang anak kong naghihintay sa pagdating ko kasama ang nanay ko. "Iyak nang iyak yang anak mo kagabi. Hinahanap ka niya." Ani nanay kaya naman hindi ko nakalimutan ang pasulubong ko sa anak ko para hindi siya magkaroon ng tampo sa akin. Kay nanay siya madalas naiiwan dahil masyado akong busy sa pagtatrabaho. Nang sumapit na naman ang gabi ay lumargan na naman ako papunta sa trabaho. Pagdating doon ay mas maraming customer ang sumugod sa bar. Kaya halos wala na rin akong oras para tignan si Rico sa upuan niya. "Eto na po ang order nyo." Imporma ko sa maiingay na kalalakihan. Akmang aalis na ako nang hilahin ako ng isa kaya napaupo ako sa hita niya. "Dito ka muna, miss. I-entertain mo muna kami." Sambit ng kalbong lalaki na mukhang isang araw lang kong maligo sa isang linggo. Napangiwi ako at sinubukang tumayo, ngunit hindi niya ako hinayaan. Sa halip ay binastos niya pa ako. Kaya persahan akong tumayo. "Bastos ka!" Sigaw ko at pinalipad ang kamay sa mukha niya. "Hindi ako entertainer." Sumbat ko pa sa kanya. Nagalit siya sa ginawa ko, kaya mabilis siyang tumayo at susuntukin din sana ako nang pigilan siya ni Rico. "Nakakabastos ka na pre. Kanina pa kita tinitignan." Seryoso at malamig na sabi niya.
Napaatras ako nang magsimula ang gulo. Hinampas ni Rico ang upuan sa kalbong lalaki at ganon din sa dalawang kasamahan nito. Nagsigawan at lumabas ang mga customer sa bar sa sobrang takot. Rico, tama na. Awat ko sa kanya dahil nakahandusay na sa sahigang tatlong lalaki. Anong kaguluhan to? Sigaw ng manager at tinignan kami. Binastos tong tauhan mo. Depensa naman ni Rico. Kahit na, hindi nyo na sana pinatulan. O, anong gagawin nyo ngayon sa mga nasirang lamesa at upuan? Pati sa mga boteng nabasag. Masungit at hindi nakakaintinding wika ng manager ko. Babayaran ko lahat ng nasira at hindi na magtatrabaho si Amelia dito. Ani Rico at humugot ng pera sa wallet niya bago binato sa manager ko. Hindi pa man din ako nakaka-recover sa nangyari ay hinilan na ako paalis ni Rico. Bakit mo naman ginawa yun? Saan na ako kukuha ng pera nito? Pangtustos sa anak ko. Reklamo ko nang marating namin ng bahay niya. Ginamot ko ang sugat na natamo niya sa kamay at sa pisngi. Hindi mo na kailangang magtrabaho doon. Hindi ko kayang makita na binabastos ka ng mga lalaki doon. Napabuntong hininga ko. Sanay naman na ako sa ganun. Hindi ka na sana nakailam. Paano kung higit pa pala dyan ang nangyari sa'yo? Naghahalo ang inis at pag-aalalang wika ko. Bibigyan na lang kita ng puhunan para magsimula ng maliit na negosyo. Wika ni Rico na ikinagulat ko. Ano? Kahapon lang tayo nagkakilala. Tapos yan agad ang ibibigay mo? Hindi. Hindi ko kayang tanggapin yan. Umiiling kong wika. Babayaran mo rin naman ako kapag lumago ang negosyo mo. Muli akong napabuntong hininga. Yun naman talaga ang gusto ko. Ang magkaroon ng sariling negosyo. Kahit maliit lang, para makaalis na sa lintik na trabahong yun. At ngayong nasa harap ko na ang grasya, ay tinatanggihan ko naman ngayon. Sige na Amelia, tanggapin mo na. Pamimilit pa ni Rico sa akin. Kaya naman pumayag na rin ako, dahil gaya nga ng sabi niya, ay parang utang din naman to. Nakapagsimula ako ng maliit na negosyo, at ngayon, ay mas may oras na ako para alagaan at bantayan ng anak ko. Madalas bumisita si Rico sa bahay at binibigyan ng pasalubong ang anak at nanay ko. Masasabi kong hindi siya katulad ng mga lalaking dumaan sa buhay ko dahil si Rico ay may paninindigan. Akala ko, pagkatapos may mangyari sa amin, aalis na lang siya bigla at hindi na magpapakita pa. Pero heto siya at tumayo pang ama ng anak ko. Kaya masasabi kong siya na talaga ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang tunay na pag-ibig na inaasam ko. Bukas na pala ang flight ko. 2 taon na kong hindi makakauwi dito. Imporma ni Rico na nagpawala ng ngiti sa labi ko. Bakit hindi mo naman sinabi na may naiwan ka palang trabaho sa ibang bansa? Nakakunot noong tanong ko. Dahil hindi ko gusto ang pumapasok sa isip ko. Paano kung hindi na siya umuwi at makahanap na din siya ng iba doon? Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ang 2 taon. At pag dumating ako, magpapakasal na tayo. Pagpapagaan niya ng loob sa akin. Kaya habang wala siya, ay sa bahay niya kami tumira kasama ang nanay ko. At sa 2 taon na paghihintay ko'y hindi naman siya nakalimot tumawag. Hindi pa ba tumatawag si Rico? Lumagpas na sa 6 na buwan ng 2 taon lang ah. Akala ko ba saktong 2 taon lang? Tanong ni nanay sa akin. Hindi na tumawag si Rico sa loob ng 6 na buwan. Kaya hindi ko maiwasang mangamba at matakot dahil baka hindi na nga siya bumalik tulad ng ipinangako niya. May ginagawa ako. Hindi ka ba marunong kumatok, Kelly? Asik ko sa tauhan ko dahil nasa office ako ng shop ko. Nagpapalipas ng oras para hindi ko masyadong isipin si Rico. Hindi siya sumagot, kaya inis ko siyang tinignan. Ngunit ganun na lamang ang labis na gulat ko nang makita ang lalaking 2 taon at 6 na buwan kong hindi nakita. Napaiyak ako sa labis na tuwa at sinalubong siya ng mahigpit at mainit na yakap. Akala ko hindi ka na babalik.
Hikbi ko sa balikat niya. Pwede ba naman yun? Magpapakasal pa kaya tayo? Bumitaw ako sa yakap niya at walang pasubaling hinalikan ng labi niya. Lumalim yun at naramdaman ko na lang na binuhat niya ako paupo sa lamesa. Nahawi ang mga papeles, ngunit nagpatuloy pa rin kami. Baka marinig tayo ng mga tauhan ko. Bulong ko dahil gusto niyang gumawa kami ng milagro sa oras na yun. Pigilan mo na lang ang lalabas sa bibig mo dahil pahihirapan talaga kita ngayon. Namiss kita ng sobra, kaya ihanda mo ang sarili mo. Umiigting ang panganawika niya. Kaya naman, kapwa kami nahibang, nasiyahan at nakontento sa pinapadama ng isa't isa. At ang pangarap kong kasal ay natupad na. Hindi rin namin inaasahan ang pagdating ng kambal na binigay sa amin. Ang galing ko talagang mag-shoot. 2 points agad. Pasok na pasok. Natatawang ani Rico, kaya natawa din ako at hinampas siya sa braso. Walang mapaglagyan ng saya sa puso ko. Sa dami ng pinagdaanan ko, nakatagpo pa rin ako ng lalaking handa akong mahalin ng buong buo.